Praise God. Salamat sa Panginoon sa hapong ito. At tayo ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Diyos. We are continuing to study about the joy of new life. Alam ko na ang bawat sa atin na naririto, almost new. Halos lahat sa atin ay baguhan. And I remember, nung kami ay nag-youth camp, at ito'y ginaganap namin sa Karanglan, Nueva Ecija. Ang aming attendance at that time is 500 to 800 na youth. Mula sa church natin, dito sa Philippine Holy Joy, hindi siguro kayo maniniwala, ang kabataan po natin ay nasa 80 to 90 to 105, like that. Pinakamalaki na siguro yon, naging 100 mula dito sa church ng Philippine Holy Joy. But if you will ask me, kung tatanungin niyo ako kung nasaan na yung mga kabataan na yon, ang ilan sa kanila ay wala na. That's why kanina, di po ba, habang tayo nag-aaral, habang kayo'y nag-aaral ng salita ng Diyos, naitanong sa inyo kanina kung ilan yung bulag. Ilan daw yung bulag? 2 daw. Amen. 2 daw yung bulag. At isa doon ay si Bartimeus. At isa doon ay ang mga tao na nanatili pa rin bulag hanggang sa kasalukuyan. Bigla ko tuloy na tanong, ilan ba yung paralitiko na dinala doon sa Panginoong Hesus? Alam ko po, isasagot natin doon ay isa. Pero alam niyo po ba na hindi lamang isang paralitiko doon sa kwento na iyon? Because at that time, hindi po problema doon yung paralitiko. Jesus Christ is not concerned about the paralytical man who came to Him, but it is the people around. Amen. Yung mga tao na nasa palibot po at that time, yun ang pinakamahalaga, pinaka-importante. Dahil naniniwala tayo, talagang walang imposible sa Diyos, that even the paralytic man, even katulad nga kanina, kahit yung patay, binuhay ng Panginoon. At wala pong naging imposible. Lahat ay naging posible sa harapan ng ating Panginoon because He is God who is Almighty. At kung meron man tayong gustong makilala, kung meron man tayo na gustong maranasan sa ating mga buhay, it is the Lord Jesus Christ. At alam ko po na tayong lahat ay nagnanais at nagnanasa na maranasan yung joy of new life. Sad to say, nakakalungkot mang isipin, alam niyo po ba na pinabubura na po yan dito sa church? The teaching about joy of new life is, kumbaga, inaalis na talaga. Because that came from, yan na yung nanggaling sa ating old church. No? Dati tayong nandun sa church na yon, ngayon umalis tayo. At pinapakiusap sa akin ni Pastor Jong na alisin na yan. At hindi na yan balikan pa yung katuruan na yon. Siguro magtatanong kayo, bakit Pastor, may masama ba doon sa teaching ng joy of new life? Bakit ipinapaalis? Siguro ang nakita ko lang dito kung bakit ipinapaalis ang joy of new life na teaching, it is because it remain as teaching in our head. Ito'y nanatili na lamang katuruan sa maraming nakinig ng salita ng ating Panginoon. Pero walang nangyari at hindi nila naranasan ng joy of new life. And that is really very sad. At naniniwala ko na kayo na nandito 24 youth, 24 kayo na kabataan na dumalo. Kahit na yung maging topic natin o yung pinag-usapan, pinag-aralan natin kanina for 2 hours na nakinig at nakaupo kayo, binuksan ninyo ang inyong mga puso doon sa pakikinig ng salita ng Diyos. But right after this fellowship, right after this training na ating pong ginanap sa ahapong ito, ay hindi natin nilagay sa ating mga puso. All things are useless. Mananatili tayong bulag. Mananatili tayong paralitiko katulad ng Pharisees and Sadducees na hindi naniwala sa ating Panginoon. Kung bakit hinayaan natin, no? Yung topic natin kanina, it's about repentance, di ba? Bakit tayo kailangang mag-repent? Bakit pa ulit-ulit na sinasabi yung repentance? Because we
We do not put the Word of God into our hearts. Hindi natin nararanasan yung tunay na kagalakan sapagkat yung kagalakan sa pakikinig, yung kagalakan na tumanggap ng salita ng Diyos, yung kagalakan ng bagong buhay ay hindi lang ang nararanasan sa loob ng isang araw. But it will come through, the effect of the Word of God will come through kapag yung salita ng Diyos ay naranasan ng bawat isa po sa atin. Alam niyo ba na ang nakakalungkot na nangyari sa Israel is when they were being captured by other nations for 400 years. Hindi siya 4 na taon, hindi siya 4 na buwan. Kundi sila ay naging alipin ng ibang bansa sa loob ng 400 taon. Ilang taon daw silang naalipin? 400 years. Within those 400 years, naranasan nila yung alipinin sila at pahirapan. Yes, they eat. Kumakain po sila. Pero kahit na sila'y kumakain, nandoon yung pagdurusan ng kanilang mga katawan. Nandoon yung pagdurusan ng kanilang mga kaisipan. At hindi sila naging patuloy na malaya. And God saw, nakita ng Panginoon yung kalalagayan ng mga Israelita at that time. That's why He called Moses. Tinawag ng Diyos si Moises. Why? So that he will be used to release the people of God, the Israelites people, for being servants, for being captured by the Egyptians. Pag binasa natin ang salita ng Diyos, niloob talaga ng Panginoon. No? It is really God's will that all Israelites people, the nation of Israel, were being slave of Egypt. Bakit? Sapagkat ang nais ng Panginoon ay matuto ang kanyang sariling bayan. No? Kanina, di ba, sabi kanina, nakakatuwa, nung sinabi ng Panginoon na hindi kasalanan ng ina, hindi kasalanan ng anak, kundi nangyari ang mga bagay nito upang mahayag ang gawain ng Panginoon. That is the same thing that happens to the people of Israel. Nang gusto ng Panginoon ay matuto, mahayag ang gawa ng Panginoon sa kanilang mga buhay. At yan din ang layunin ng Diyos sa iyo, sa akin, sa ating lahat na narito. Idiniklara ng ating Panginoon, hindi ikaw ang may kasalanan. Yes, tayo pong lahat may kasalanan. Pero hindi tayo kailanman sinisi o kinondemn ng Panginoon sa kasalanan natin. Why? Because He is our Savior. Siya yung ating tagapagligtas. Kaya nga, yung joy of new life, hindi dapat lamang mangyari ngayon. Yung epekto nito, hinihintay ng Panginoon na mangyari. Alam niyo kung bakit? Yung mga Israelita, matapos silang palayain ng Panginoon mula sa 400 years being captured. Alam niyo ba, hindi sila nagbago. Nung nakatawid na po sila sa dagat na pula, which is, amen po ba, yan yung sinasabing baptism. Para maliwanagan tayo, 1 Corinthians chapter 10, no? Yung pagtawid nila sa dagat na pula, hindi yun basta-basta pagtawid. Hindi lamang iyon yung magiging daan. Kung tutuusin po, alam niyo ba, na kung tutuusin from Canaan to Egypt, wala naman pong dagat na dadaanan. Wala po silang dagat na dadaanan. Ang original po, from Canaan to Egypt, Egypt to Canaan, it is only 11 days. Ilan daw araw lalakbayin? 11 days. Siguro kung 11 days, siyempre lakad lang, walang, ang tawag dito, walang sasakyan eh. Lakad lang. Through their own footstep. Sa pamamagitan ng kanilang mga hakbang. So 11 days silang maglalakbay. Para maliwanagan kayo, nagkaroon ng tagutom. Di po ba? Lahat ng mga anak ni Jacob, kailangan utusan bumili ng pagkain sa Egypt. So within those 11 days, kailangan silang maglakbay para magkaroon sila ng kakainin. Pero ilang taon nilakbay ng Israel ang Egypt to Canaan? 40 years. 40 taon. Amen. Alam niyo ba kung bakit 40 taon nilang nilakbay ang Canaan to Egypt, o Egypt to Canaan? Because of their stubbornness. At yan din yung nararanasan, kung titignan po natin, yung bulag, di ba? Mahirap maging bulag. Okay.
gusto ko po ipikit natin yung mga mata natin ngayon. I want you to close your eyes. Okay? Habang nakipikit ang mga mata mo, amen, mas pipiliin mo ba na wala kang nakikita o may nakikita? Diba? Mas sinabi natin, mas pipiliin natin ang may nakikita. Buksan na natin yung mga mata natin. Alam niyo ba na ang mga bulag, hindi nila mailalarawan sa atin kung ano ang kulay pula. Amen? Kasi lalo na yung mga bulag na simula ng pagkabata nila, wala na silang nakita. Pag tinanong mo sa kanila, alam mo ba ang kulay pula? Hindi nila alam. Tatanungin ko po kayo, nakakita na ba kayo ng kulay pula? Pagka iilalarawan ninyo ang kulay pula, anong agad ang unang maisip ninyo? Dugo. Praise the Lord. Dugo. Yun kagad yung papasok sa isipan natin. Amen po ba? Automatically, hindi tayo nag-uusap. Pero nung tinanong ko sa inyo, ano agad ang papasok sa iyo kapag sinabing pula? Pare-pareho ang nasa isip natin. Blood. Amen? Pero kapag ang bulag ang tinanong mo, ilarawan mo nga sa akin ng kulay pula, hindi nila yan may lalarawan sa iyo. Pero meron tinatawag ng mga taong colorblind. Amen? Yung pula sa kanila, violet. Yung yellow sa kanila, orange. Totoo yan. Kapag tinignan nila, pag tinanong mo sa kanila, orange siya, pero ang sasabihin nila sa inyo, red. Kasi ganyan yung mga yung green, blue. Amen. Yan yung tinatawag na colorblind. Pero kapag tatanungin ko kayo, tinatawag ba silang bulag? Hindi. Amen. Ganyan din yung inilalarawan sa atin ngayon. Amen. Marami mga tao ngayon, di ba ang sabi ng Diyos sa mga Pariseo, kayo ang tunay na bulag. Bakit? Sapagkat dumating ang ating Panginoong Hesus. Nung dumating ang ating Panginoong Hesus para maipakilala sa kanila ang katotohanan, hindi nga nila tinanggap ang katotohanan. That's why John chapter 1 said, di ba, mas pinili nila ang dilim kaysa sa liwanag. Iyan yung naging dahilan. Amen. Kaya nga, yung pagdating ng Panginoong Hesus, dapat ba tayong magalak o hindi? No? Yung pagdating ba ng Panginoon sa inyo, kagalakan o kalungkutan? Ha? May tao ba? Si Jesus ba sa inyo, kalungkutan o kagalakan? Kagalakan. Totoo ba yan? No? Totoo ba yan na nagagalak kayo dahil na kay Jesus kayo? No. Pagpapipiliin po kayo, sanlibutan o si Jesus? May tao ba? Sino pipili? Ano pipiliin nyo? Jesus o sanlibutan? Jesus. Parang nasakit ang loob nyo dun sa Jesus, ha? Di ba dapat? Jesus! Ganun dapat. Anong pipili nyo? Sanlibutan o si Jesus? Boyfriend o si Jesus? Ba nandito boyfriend mo? Sige, magsama na kayo ni Jesus. Pera o si Jesus? Yung Jesus humihina na, pera na ang pinag-uusapan eh. Amen. Pangarap o si Jesus? Sus na lang, wala nang head. Amen. Bagay, mas maganda na yung sus kaysa sa head. Kaya, kung titignan po natin, amen, yung pinag-uusapan natin ngayon to wrap around lahat ng mga pinag-aralan ninyo kanina, buhat kanina, amen, kaninang hapon, kaninang tanghali, na pinag-uusapan natin, those people, alam nyo, ang Biblia, kapag tinanong tayo, anong ibig sabihin ng Biblia? Ano isasagot ninyo? Anong ibig sabihin ng Biblia? Ano ang Biblia? Kailangan ba may premyo dito para sa mga Okay. Sige. Magbababa ko 100. Okay. Oo nga, sir. Automatic. Kapag may pera, may nagtataas ng kamay. Kanina wala eh. Okay. So, kailangan, ang tawag dito, tama yung sagot. Okay. So, sino? Sige po, sister. Ang Biblia daw ay naglalaman ng salita ng Diyos. Tama, mali? Tama. Pero sabi ni Sir kanina,
Ano sabi mo? Tama? Sana. Okay, natuto ko kanina eh. Okay. So, third row. Sa third row, may sagot? Darren. Ha? Ang Biblia ay buhay. Tama? Sana. Okay. First row. Sana daw, sana. Sagot. Ang Biblia? Ha? Ang salita daw ay good news. Mabuting balita. Tama? Sana. Pang-apat na row. Adi, guess lang naman, wala namang ano to, di ba? Wala namang, hindi ka naman sisigilin pag mali eh. Ano daw ang Biblia? Ano daw? Pakipasa nyo nga dito. O i-text nyo nga sa akin, i-chat nyo nga sa akin, yung sagot ni Adi. Ano daw? Sige Adi, okay lang yan, Adi. Go! Ano daw? Ha? Ano? Ha? Ano ang Biblia? Ayun, ano? Meron sagot. Ano daw? Ano daw? Pakipasa na dito yung sagot. Ayun ang nakakarinig yan. Meron na, Adi. Ano daw? Mabuting ba? Sinabi niya, no? Good news. Tama? Sana. Any guess? Lahat po ng sinagot ninyo, tama yun. Ang Biblia ay buhay, ang Biblia ay salita ng Diyos, ang Biblia ay mabuting balita. Tama po yun. Pero alam niyo po ba, nang ibig sabihin po ng Biblia, ang Biblia po ay aklat ng mga taong nakaranas sa Diyos. They are written words. From Genesis up to Revelations, these are letters of the people who experience God. Sila po yung mga taong nakaranas ng Diyos, nakaranas sa Diyos. Amen. Kaya nga sila tinatawag na canonize. No? Pag sinabing canonized, napatunayan sila na ito yung mga taong ito, na tunay na yung mga sinabi nila dito sa Biblia, sa aklat na yan, ay mga patotoo nila. Kaya nga, merong isang instances diyan na ako ang sumulat nito, di ba, na sinasabi nila doon, sila yung nakaranas. No? At alam niyo po ba, sa lahat ng mga aklat, amen, sa lahat ng mga aklat na patotoo na nandiyan sa Biblia, alam niyo po ba si Juan, ang aklat lang ng Juan ang may oras? The Book of John. Kapag binasa niyo po ang Book of John, mapapansin niyo po sa kanya, merong oras ni araw. Bakit? Sapagkat si Juan mismo ang nakaranas kung saan malapit siya sa ating Panginoon. Kaya dumating sa pagkakataon, sabi ni Pedro, tanungin mo nga sa kanya kung sino yung magkakanulo. Bakit? Sapagkat si Juan ay laging nasa hilig ng dibdib ng ating Panginoon. Kaya nga sabi niya, he knows the heartbeat of the Lord. Yan ang sabi po sa Biblia. Si Juan daw ang nakakaalam ng tibok ng puso ng ating Panginoon Jesus. So balik tayo, joy of new life. Yung mga Israelita, nung inilabas na sila ng Panginoon sa Egypt, nang pagtawid nila doon sa dagat, no? Hindi po yun basta-basta pagtawid lamang. O kailangan nilang lumakad, kailangan nilang dumaan sa dagat na pula. According to 1 Corinthians chapter 10, it was their baptism. Ano daw yung pagtawid sa dagat na pula? Baptism. Mga kabataan, hindi namin kayo pinipilit magpabautismo, pero kung tunay kayong nananampalataya kay Kristo, kailangan ninyong magpabautismo.
Bakit? Kasi isa lang ang pagpapatunay na ako'y nananampalataya kay Kristo. Magpapabautismo ako. That's why baptism, anong sabi sa baptism? Romans chapter 6. Ang bautismo ay tunay na pagsunod kay Kristo. Kung paanong namatay si Kristo, kailangan din tayong mamatay. Pero hindi tayo pwedeng ipako sa krus eh. Kasi kung lahat ng mga mananampalataya kailangan ipako sa krus at mamatay, wala nang mananampalataya ngayon. Kahit ako hindi ako magpapastor. Kung ipapako ako sa krus para mapatunayan kung ako'y nananampalataya kay Kristo, hindi na ako mananampalataya. Amen po ba? Bakit? Isa lang ang buhay ko eh. Because we have only one life, we cannot die. So anong pamamaraan ng Panginoon para mamatay tayo? The only thing that we can die is through baptism. Hindi tayo pwedeng sumunod sa Panginoon na hindi tayo nabautismuhan. Kailangan muna tayong mamatay. Bakit kailangan nating mamatay? Kasi meron tayong lumang pagkatao. Amen? Yung lumang pagkatao natin, yan yung nagiging dahilan according to Romans chapter 6 and 7, yan yung nagiging dahilan kung bakit nagkakasala tayo, kung bakit nagagawa nating lumayo sa Panginoon, kung bakit ayaw nating pakinggan ng salita ng Diyos, kung bakit ayaw nating sundin ang salita ng Diyos. It is because of our old self. There is someone who is living inside us. Pag nagkakasala ba kayo, gusto niyo o ayaw ninyo? Hindi na ba kayo gumagawa ng kasalanan? Pag gumagawa ba kayo ng kasalanan ninyo, gusto ba ninyo o ayaw nyo? Ayaw natin. Sabi niya po sa Pablo, di ba? Gusto kong gumawa ng mabuti pero hindi ko magawa. Sapagkat nalaman ko na habang ginugusto kong gumawa ng mabuti, lalong lumalapit sa akin ang masama. So, every one of us who believes in the Lord, kung ikaw ay tunay na nananampalataya kay Kristo, kailangan mong mabautismuhan. At yung bautismo, ang pagpapatunay na ako'y nananampalataya kay Kristo. Kaya nga kapag babautismuhan ka na, tatanungin ka ng pastor, nananampalataya ka ba kay Jesus? Tatanungin ka muna niya. Kasi hindi ka pwedeng bautismuhan hanggat hindi ka sasagot. Pag sinabi mong hindi po ako nananampalataya, iaahon ka kagad ni pastor sa tubig. Pero kapag sinabi mong nananampalataya po ako, sasabihin ni pastor sa iyo, ikaw ay aking binabautismuhan sa pangalan ni Jesus. Hindi kayo mababautismuhan sa pangalan ng church. Kapag kayo ay binautismuhan dahil sa pagiging miyembro ng iglesia, hindi yun totoo. Kailangan ikaw ay binautismuhan dahil nananampalataya ka. Lahat nga po ng nananampalataya kay Kristo, sabi na natin. Kaya kailangan mong mabautismuhan. Amen. Kailangan mong ideklara. Romans chapter 10 verse 9. Anong sabi doon? Kung iahayag ng iyong labi na si Jesus ang Panginoon, ikaw ay maliligtas. So everyone who believes in the Lord must be baptized. Kailangan mabautismuhan. No? Sapagkat yun yung tunay na deklarasyon ng ating pananampalataya. So, kaya yung mga Israelita at that time, nabautismuhan na. Pero ang tanong, nung nabautismuhan ba sila, nabago ba sila? Hindi. Tama? Totoo, hindi po. Kasi ganyan din ang nangyayari ngayon sa maraming mananampalataya. Hindi po natin masasabi na dahil sa bautismo, mababago na po tayo. Amen? Why? We need the infilling of the Word of God inside us. Dahil nga tayo punong-puno ng kadiliman, kailangan natin ng liwanag, kailangan natin ng buhay. Nasaan ang liwanag at ang buhay? Nasa salita ng Diyos. That's why you need to overcome. Kaya sa church natin nakalagay, oh my soul, overcome. Paano tayo magiging matagumpay? Yan ay sa pamamagitan lamang ng salita ng Diyos. Sabi doon, joy of new life. No? Kaya buti na lang, hindi na natin sinusunod ngayon yung teaching. No? Sabi ko nga, Lord, ang hirap nung binigay sa amin itong topic na ito, the joy of new life. Sabi ko, Lord, I need to understand about the joy of new life. Nung hindi pa kami nag-uusap ni Sir Darius, kasi hindi ko naman alam kung ano iti-teach niya, one night, alam niyo po ba, isang gabi, hihiga na po sana ako.
matutulog na. But I'm thinking about the fellowship that we have now. So iniisip ko, ano kaya yung sermon? Ano kaya yung magandang sasabihin sa mga kabataan? And then, alam niyo po ba na at that night, nung gabi na yon, 1, 2, 3, 4, nagbigay sa akin ng topic ba, ng 4 na topic, ang Panginoon. So, baka makalimutan ko, at that time, inilagay ko pa po siya doon sa aking cellphone and inilagay ko na siya sa aking iPad. Pero kahit na inilagay ko na sa iPad ko, wala pa po siyang verse. So sabi ko, paano ko ito ipapahayag sa kanila? Ito walang versikulong lumalabas sa utak ko, sa isip ko, sa puso ko. Panginoon, bigyan mo ko ng mga versikulo. Habang nagmamapa ko doon sa labas, sa hall ng church, every day na nagpupunta ako habang nagmamapa ko. And then nagpa-flash, ito ibinibigay ng Panginoon, ito yung salita ng Diyos, ito ibinibigay sa akin. Kaya kaninang umaga, pagkatapos ko maglinis, ni-rap, tinignan ko lahat yung mga ibinigay sa aking Word of God, and I saw it. Pero may isang tumatak sa akin, hindi ko na na-send kay Brother John Paul, Deuteronomy 28 verse 47. Deuteronomy 28 verse 47. Ang sabi niya dito, sapagkat hindi ka naglingkod sa Panginoon mong Diyos na may kagalakan at may kasayahan ng puso dahil sa kasaganaan ng lahat ng mga bagay. Dito, ang kinakausap ng Panginoon ay ang Israel. Amen. Ang sabi dito, pinagalitan ng Panginoon ang kanyang bayan sapagkat hindi sila nakapaglilingkod sa Panginoon sa kabila ng ginawa ng Panginoon sa kanila. Hindi nila nakuhang maglingkod ng may kagalakan o kasiyahan ng kanyang mga puso. Bakit? Sapagkat nalunod sila noong kasaganaan ng lahat ng mga bagay. Ibig sabihin, di ba kanina yung katanungan natin, napakasimple lang, na tinanong ko kayo kung anong pipiliin nyo, si Jesus o kayamanan. Ang sagot nyo sa akin si Jesus. Ulitin ko ulit ang tanong. Kung papipiliin kayo, Jesus o kayamanan? Hindi na ba nababago yung puso natin? Si Jesus pa rin ba ang pipiliin natin? Kasi yan din ang sinagot ng mga kabataan naming 80, 90, 100. Jesus. Pero ngayon, nasa 10 na lang sila nandito sa church. Wala na yung iba. Pag youth camp namin, excited na sila. Amen. Sasabihin namin, may singilan tayo, 150. Sasabihin nila sa amin, Pastor, wala kaming pambayad. Oo. Tignan nyo 150 lang ang babayaran nila, makakarating na sila, makakauwi galing Karanglan. Sipin nyo mabuti, 150, saan mapupunta yun? Pero dahil wala silang pera, di ba? Sabi nila wala silang pera. Sabi namin, sige, kami nang bahala sa inyo, sumama lang kayo. Tapos pagdating nila sa Karanglan, bili ng bili. Bili dito, bili doon. Maya-maya, nakakatuwa pa sa kanila. May merienda sila 2 beses sa hapon. Isa sa alas 10, isa sa alas 3, bumibili sila. Sabi nila wala silang pera. So, pag-uwi namin dito, medyo maalam pa yan. Unang linggo, ikalawang linggo, nandyan sila sa church. Pagdating ng 3 weeks, 3 Sundays, 3 worship service, wala na. 3rd week, wala na sila. Alam nyo kailan ulit hihintay nila? Susunod na youth camp. Alam nyo ba kung ilang beses tayo nag-youth camp dati? Hindi siguro kayo maniniwala. 2 a year. May and December. Mayo at saka Disyembre. 2 beses yan. Libre sila ng pagkain, lahat. Pati sasakyan. Meron tayong bus dati. Meron tayong coaster, meron tayong bus. 2 Starex, gagamitin pa yan. Tapos mag-aarkila pa ng jeep pag kinulang. Sobra. Talagang as in. Kaya naawa kami sa inyo mga kabataan ngayon na hindi nyo nadadatnan yun. Wala na kayong nadatnan kahit isa. Amen. Wala ng coaster, wala ng bus. Yung bus namin doon, ang pangalan, puro kayo iyakin.
Di ba? Mga nakasakay. Amen. Pag nag-youth camp kami, walang wiper yon. May isang tao doon, katabi ng driver, tapos isang doon sa tabi ng pintuan. Dahil pag umuulan, walang wiper, mayroon lang yung tali. Ihatakin na ganyan, hahatakin mo. Kailangan, ano sila? Ang tawag, ano tawag? Tempo, timing. Kailangan sila para tapos mawawalan kami ng ilaw, mawawalan kami ng signal light, uusok yung makina. Marami kami naranasan sa youth camp. Pero alam niyo po ba ang huling na natili sa church? Yung sasakyan. Nanatili yon. Hanggang sa maibenta na siya, nanatili yon dito. Kasi hindi niya kaya umalis mag-isa. Pero yung ibang mga kabataan namin, nawala na. Kaya sabi dito, hindi kayo naglingkod sa Panginoon mong Diyos na may kagalakan at may kasayahan ng puso dahil sa kasaganaan ng lahat ng mga bagay. Kung kayo yung lalaki kanina, yung binata na binangon mula sa patay, nasa kabaong na, di ba? Nasa kabaong na kanina. Kung kayo ay muling binuhay ng Panginoon, ano ang una ninyong gagawin? Jason, kung ikaw yung binuhay ng Panginoon, ngayon ka lang nabuhay, ano yung una mong gagawin? Sige, totoo, di ba? Ikaw, ano yung nararamdaman mo? Gaganon daw siya, tuwan-tuwa. Okay. Ikaw. Sister, ikaw. Magpapasalamat. Tulong siya nga magpapasalamat. Ikaw, Grace. Iiyak? Iiyak ka lang iiyak. Iiyak ka lang iiyak. Sister, kung ikaw yung binuhay ng Panginoon, tapos, kasi patay ka na. Tapos binuhay ka, anong una mong gagawin? Magsasorry daw siya kay mama niya. Si Marens. Magsisisi sa kasalanan niya. Joseph. Ano daw? Susunod saan? Susunod ka ng mamamatay? Anong susunod? Susunod ka sa Panginoon. Okay. Si brother. Magpapasalamat. Okay. Adi, ikaw nasasagot. Ikaw yung binuhay. Ano mararamdaman mo? Patay ka na, tapos nabuhay ka ulit. Anong mararamdaman? Anong una mong gagawin? Ano yung una mong gagawin? Interpreter? Ano yung una mong gagawin, Adi? Patay ka na? Wala lang? Marcos, ikaw na lang. Ano yung una mong gagawin? Ano daw? Magtataka daw mo. Magtataka. Buhay ako. Ganon. Pero sa totoo lang, di ba? Kasi hindi naman tayo nakaranas ng kamatayan eh. But I think if we are the one who live again, kung tayo yung muling nabuhay, amin po ba? Siguro, masasabi natin na I will spend my life in good. Diba? Gagawin ko lahat ng bagay na mas maganda pa. Amen? Kasi diba, muli kang nabuhay, patay ka na eh. Nabigyan ka ng chance eh. Amen po ba? Yan yung kalalagayan natin. Hindi mo nalalaman ngayon, hindi mo namamalayan ngayon, ikaw na nakikinig ng salita ng Diyos, kapag tayo wala pa kay Kristo, we are considered as dead. Kapag wala pa tayo sa ating Panginoon, kapag wala pa tayong alam, amen? Sa katotohanan, ngayon na nakikinig ka ng salita ng Diyos, it is the way of the Lord to make your spirit alive. Hindi ka namatay physically. Pero binuhay muli ng Panginoon ang iyong spirito. At dahil muling binuhay ng Panginoon ang spirito mo, ano yung una mong gagawin? Ano yung gagawin mo ngayon? Kasi sabi dito, hindi ka naglingkod sa Panginoon mong Diyos na may kagalakan at kasiyahan. Bakit? Sapagkat iyan ay dahil sa kasaganaan ng lahat ng mga bagay. We spend our life, di ba? Sa totoo lang, yan yung pinaka-problema sa atin. Okay, buksan natin ang mga Biblia natin. Ito na po yung teksto natin. 2 Corinthians chapter 7, verse 2 hanggang verse 16. Yan. Yan yung teksto natin.
Sabay-sabay nating babasahin. Diyan na lang kayo. Amen. Buksan ninyo sa amin ang inyong mga puso. Hindi namin inapi ang sinuman. Hindi namin ipinasama ang sinuman. Hindi namin dinaya ang sinuman. Hindi ko sinasabi ito upang kayo'y hatulan. Sapagkat sinabi ko na ng una na kayo'y nasa aming mga puso upang magkasamang mamatay at magkasamang mabuhay. Malaki ang katapangan ko ng pagsasalita sa inyo. Malaki ang aking kapurihan dahil sa inyo. Ako'y puspos ng kaaliwan na nanagana sa katuwaan lahat ng aming kapighatian. Sapagkat nagsidating man kami sa Macedonia, ang aming laman ay hindi nagkaroon ng katiwasayan, kundi sa lahat ng kami ay pinipighati, sa labas ng mga pagbabaka, sa loob ng mga katakutan. Gayunman, ang Diyos na umaaliw sa mababang loob ay kami inaliw sa pamamagitan ng pagdating ni Tito. At hindi lamang sa kanyang pagdating, kundi naman sa kaaliwan na inaliw sa kanya dahil sa inyo. Nang sa amin na ibalita ng inyong pananabik, ang inyong kalumbayan, ang inyong pagmamalasakit dahil sa akin, anupat ako'y lubhanang nagalak. Sapagkat bagaman ako'y nakapaglumbay sa inyo sa aking sulat, ay hindi ko dinaramdam, bagamat aking dinamdam, sapagkat aking nang natatalastas ng sulat na iyon ay nakapagpalumbay sa inyo, bagamat sa maikling panahon lamang. Ngayon nagagalak ako, hindi dahil sa inyong pagkalumbay, kundi dahil sa inyong mga pagkalumbay na ikapagsisisi, sapagkat kayo'y pinalumbay na paraang ukol sa Diyos, upang sa anuman ay huwag kayong magkaroon ng kalugihan dahil sa amin. Sapagkat ang kalumbayang mula sa Diyos ay gumagawa ng pagsisisi sa ikaliligtas, na hindi ikalulungkot, datapat ang kalumbayang ayon sa sanglibutan na ikamamatay. Narito, ito rin ang inyong ikinalulumbay na mula sa Diyos. Gaanong sikap na pag-iingat ang sa inyo'y ginawa. Oot gaanong pagtatanggol ang inyong sarili. Oot gaanong pagkagalit. Oot gaanong katakutan. Oot gaanong pananabik. Oot gaanong pagmamalasakit. Oot ganong paghiganti sa lahat ng napakita kayong dalisay na bagay na ito. Kaya nga, bagamat ako'y sumulat sa iyo, hindi dahil doon sa gumawa ng kamalian, hindi dahil doon sa nagbata ng kamalian, kundi upang mayahayag sa inyo ang inyong masikap na pag-iingat sa amin sa karahapan ng Diyos. Kaya't kami pawang nag-aaliw, at aming pag-aaliw ay bagkus pang nagagalak, kami dahil sa kagalakan ni Tito, sapagkat ang kanyang spirito ay inaliw ninyong lahat. Sapagkat kung ako ay magmapuri ng anuman sa kanya dahil sa inyo, ay hindi ako nahiya. Datapat kung paanong sinabi namin ang lahat ng bagay sa inyo sa katotohanan, ay gayon din naman ang aming pagmamapuri. Ginawa ko sa harap ni Tito ay nasumpungang totoo. At ang kanyang pag-ibig ay lubhapang nananagana sa inyo, samantalang naalala niya ang pagtalima ninyong lahat kung paano siya'y tinanggap ninyo na may takot at pangingnig. Ako'y nagagalak sa lahat ng mga bagay at mayroon akong lubos na pagtitiwala sa inyo. Kung hindi nyo naintindihan, this 2 Corinthians chapter 7 is the letter of Paul's second letter to the Corinth church. Si Apostle Pablo, nung sinugo siya ng Panginoon para mangaral ng salita ng Diyos as apostle, it was not an easy way. Hindi po naging madali. Tandaan natin, si Pablo ay dating mag-uusig ng church. He's an unbeliever. Dead in spirit. Dead in faith. Namuhay siya sa kautusan. Ayaw niyang manampalataya kay Kristo. At hindi niya pinapaniwalaan ang tungkol kay Jesus. That's why he led all the churches to be in prison. Ang trabaho ni Pablo, ibilanggo ang lahat ng mga mananampalataya, lalaki at babae, bata at matanda. Lahat ng masusumpungan niyang nananampalataya sa katotohanan, ibibilanggo niya. But God called him to be an apostle. It was really a change. Binago po siya. Katulad ng pinag-aralan niyo kanina, si Pablo naranasan niya maging bulag sa loob ng 3 araw. 3 days. Amen. Nabulag siya. Nung masumpungan niya ang ating Panginoon, nung kinausap siya sa daan ng Damascus, nabulag si Apostol Pablo. At sinabi niya, Pablo, Saulo, Saulo, at that time ang pangalan niya ay Saulo. Bakit mo ako pinag-uusig? Si Saul naging persecutor ng church, persecutor ng truth. Ano ibig sabihin ng persecutor? Taga-usig siya. Ibig sabihin, nire-reject niya. Si Pablo lang ba ang nakaranas ng ganyan?
Hindi ba natin naranasan ang ganyang buhay? Kapag hindi natin sinusunod ang salita ng Diyos, it's same with the statue of Paul, ni Saulo. Inuusig din natin ng church silently. Kapag hindi natin sinusunod ang lahat ng salita ng Diyos, we are the same with Saulo. Para tayo si Saul. No? Si Saulo na si Pablo ngayon, nire-reject natin ang salita ng Diyos. And really, he became a believer. Naging mananampalataya si Apostle Pablo. It was a God's power, amazing love of God. Tinawag ng Diyos si Pablo para pang mangaral ng mabuting balita. At nung nangaral ng mabuting balita, si Apostle Pablo, hindi po naging madali. Dati siyang nagpe-persecute ng church, ngayon siya na yung pinapersecute. Naranasan niya ngayon na paanong ibinibilanggo. There are instances in the Bible, mababasa po natin dyan, na pinapalo siya ng 40 times a day. Kasi yun yung pinakaparmusa sa mga nauhuli doon sa Saudi, pinapalo. No, may mga kababayan tayo. Alam nyo ba na yung talampakan papaluin ng 40 times every day? Kaya may mga kababayan tayo kapag nakita natin sa balita, di ba, kulay violet yung kanilang mga talampakan, kulay violet yung kanilang mga palad. Kasi habang nakakulong sila, pinapalo yun 40 times a day, a day. Kaya nyo ba yun? It's very, di ba? Napakasakit. So, ganun yung naging buhay ni Apostle Pablo. Pero kung titingnan po natin, kahit na ganun nung yung nangyari, walang kasaganaan, walang kasarapan sa naging buhay ni Apostle Pablo habang siya ginagamit, tumigil ba si Pablo? Hindi. Ipinagpatuloy niya yung kanyang gawain. Ipinagpatuloy niya yung ipinapagawa ni Kristo, ni Jesus sa kanya bilang manggagawa. Kaya masasabi natin, si Pablo nakaranas ng joy of new life. Yung bagong buhay niya sa ating Panginoon. Amen. Di ba tayo hinahanap natin kasaganaan, kasarapan? Di ba? Kaginawaan. Kaya nga kayo, mga estudyante, ba't kayo nag-aaral? Di ba nag-aaral kayo para pag dumating ang araw, pag natapos kayo ng pag-aaral, makakuha kayo ng magandang trabaho, at pag may magandang trabaho kayo, may maganda kayong sweldo, at pag may maganda kayong sweldo, maganda ang inyong buhay. Amen? We do not know. Sa totoo lang, yung katabi mo, hindi mo alam pagdating ng araw, siya yung pinakamilyonarya sa Pilipinas. Wow! Sabihin mo naman sa katabi mo, pag yumaman ka, o sabihin mo kasi, pag yumaman ka, huwag mo kong kakalimutan. Hindi, sa totoo lang, hindi nyo alam yan. Hindi. Maaring kayo, tawa-tawa kayo. Pero hindi nyo alam yan. Akalain nyo ba na si Manny Pacquiao, boksi-boksing lang, naging senador. Ngayon, Manny Pacquiao is one of the millionaire. Di ba? Milyonaryo. Si Villar. Huwag na natin ilayo. Si Villar, di ba? Dati tindahan lang ang nanay niya. O ngayon, isa siya sa mga billionaire na Pilipino. Kaya sabihin mo sa katabi mo, pag yumaman ka, amen. Huwag mo kong kakalimutan. Hindi natin alam yon. Kasi gusto natin, yun ang pinapangarap ng bawat sa atin. Amen po ba? Pero nung naglingkod si Apostol Pablo, hindi niya naranasan yan. Bagkus nga po, kabaliktaran ba yung naranasan ni Apostol Pablo? Pero iniwan niya ba yung kanyang paglilingkod? Ipinagpalit niya ba yung kanyang paglilingkod? Anong sabi ni Apostol Pablo? Ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Yan yung tinatawag na joy of new life, kabaliktaran ng sanlibutan. Amin po ba? Dito sa sanlibutan, ang gusto natin, kaginawaan, kasaganaan, buhay, masaganang pamumuhay, yan ang ginugusto natin. But joy of new life, hindi po yun nasusukat sa kalalagayan ng status natin sa buhay. Amen? Kung talagang maintindihan lamang natin yung salita ng Diyos sa hapong ito, bago tayo umuwi, ganun pala. Amen? Masasabi natin na ito pala yung buhay ng nakay Kristo. Ito pala yung hinahangad. Tingnan niyo po, tinuturuan niya na yung mga taga-Korinto, pero tingnan mo, nagsasabi pa sila ng masama laban kay Apostol Pablo.
Amen? Pero hindi bumitaw si Apostle Pablo. When Apostle Paul became believers of Christ, it was a big change. Malaking pagbabago. That even the things which he had done before, he stopped. At alam niyo po ba, he realized that he missed the things that he possessed. Yes, after believing the Word. Tingnan niyo po, Philippians chapter 3, verse 7 up to 11. Pilipos, kabanatang 3, talatang 7 hanggang 11. Sabi niya dito, gayon man ang lahat ang mga bagay na nasa akin ay pakinabang, ay naari kong kalugihan, alang-alang kay Kristo. Oo nga, at lahat ng mga bagay inaari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko, na alang-alang sa Kanya itiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin si Kristo. At ako'y masumpungan sa Kanya na walang katwirang aking sarili sa makatwid bagay sa kautusan, kundi ang katwirang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katwiran ng buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli, ang pakikisama ng kanyang makahirapan na ako'y matulad sa kanyang pagkamatay kung aking tamuhin sa anumang paraan ng pagkabuhay na maguli sa mga patay. Mas pinili ni Pablo ang manatili kay Kristo. Sabi nga, wala tayong anumang bagay na sasabihin natin, gustuhin natin kung maglilingkod tayo sa Panginoon. Alam niyo po ba na bilang patotoo, hindi ko po ninais na maging pastor. My ambition, matapos ng pag-aaral, simula ng maliit ako, ang gusto ko maging doktor. That is really my plan. Maaga akong natapos ng high school. I was only 14 years old when I graduated 4th year. Wala pa nung grade 12 eh. Hanggang 4th year high school lang. So, nung nag-graduate ako ng 4th year high school, nag-enroll ako ng yung pre-med ko, nag-enroll ako ng medtech sa UARM, UE Recto. No? Medtech ang kukunin ko para pre-med ako. Pero alam niyo po ba, nasarahan ako. Hindi na ako natanggap. Dati, di ba? Kayo hindi nyo na naabutan ng NCEE, di ba? Wala na kayong NCEE, National College Entrance Examination. Wala kayo nun. Kami meron. Hindi ka makapagkukulehiyo kahit na mag-graduate ka ng high school, kung hindi ka makakapasa sa NCEE, hindi ka makakapasok sa college. Hindi ka hanggang vocational ka lang. So nag-NCEE po ako, pumasa ako sa NCEE. Alam niyo ba, hindi ako pumasa sa medtech, di ba? Hindi ako natanggap sa medtech. Nasarahan ako ng enrollment sa medtech kasi namatay po ang mother ko. Wala po akong nanay noon. So, ang nag-enroll lang sa akin, mga kapitbahay namin, kasi sobrang bata pa ako. Hanggang sa nasarahan nga ako, nag-aral po ako sa PSBA, Philippine School of Business Administration, dyan sa Quezon City, sa may Katipunan. Pero alam niyo po, may palasak yon, may palasak na ibig sabihin ng PSBA. Ang tunay na ibig sabihin po ng PSBA, Philippine School of Business Administration. Pero may palasak na ibig sabihin po yon. Ang PSBA po, pasok sine, bago aral. Yun po ang nangyayari. Lahat ng mga estudyante doon, bago pumasok, sine muna. Kasi malapit sa Cubao. Amen. Sa NCBA, ang kalaban po namin ng PSBA, NCBA, National College of Business Administration. Alam niyo po ibig sabihin ng NCBA? Nation, Coronet. Ano pa ba yung B? Lahat ng pangalan naman ng sinihan sa Cubao, yun ang NCBA. Yun po ibig sabihin namin ng palasak. Amen. So, ang kinabagsakan ko po, accountancy. Hindi po ako nag-graduate ng accountancy, hanggang 2nd year lang po ako. Pagkatapos po ng accountancy, pagkatapos ko po mag-aaral ng hanggang 2nd year high school, college, natigil na po ako doon. Hanggang pumasok po ako, naging busboy ako. Alam niyo po yung busboy? Busboy, tagalinis ng CR, tagahugas ng pinggan, tagalinis ng stage ng pinagdadarusan ng mga singer. Yan. Yun po yung naging trabaho ko.
Sa madaling salita, parang janitor. Amen. So, nung naging janitor po ako, na-promote naman po ako, naging cook ako ng restaurant namin. Hanggang sa pumapatay na po ako. I'm a killer. Hindi po siguro kayo maniniwala, I'm a killer and I'm a murderer. Kasi lahat ng mga waitress namin, meron kaming 12 or 16 waitress namin. Kapag nagbubuntis po ang waitress namin, ako ang tagapili ng gamot na pampalaglag nila. Pag sinabi nila, Manny, alam mo ko na yon. Pupunta na ako sa Mercury, bibili ko na po sila. Malalaglag na yung bata kinabukasan. Ganun ako kasama. Within 2 years, ganun na naging trabaho ko. Hindi ko akalain, December pa yon, magbe-birthday ako. Ang sabi ng manager namin, Manny, this will be your last day. Ito na yung huling araw mo sa trabaho. Natanggal po ako sa trabaho. Nung natanggal ako sa trabaho, ang sakit-sakit ng loob ko kasi bakit ang laki ng sinasweldo ko. Meron na akong tip sa palengke, meron pa akong sweldo sa restaurant, meron pa akong tip sa mga, meron pa akong commission sa mga beer, sa mga soft drinks, sa mga juice, lahat, meron ako. Pero tinanggal ako sa trabaho, hindi ko alam. At that time, hindi pa po ako mananampalataya. Hindi pa po ako Kristiyano. Umuwi ako sa bahay namin, lulugo-lugo ako, kasi wala na akong susweldo ganyan. Hanggang sa, nung gabing iyon, nung araw na yon, my father, yung tatay ko mismo, ang sabi niya, Manny, manghiram ka ng mga bangko. Sabi ko, bakit kami manghihiram ng bangko? Kasi uso noon pag Bible study, kayo magpe-prepare na malahabang bangko. So nag-prepare ako ng mahabang bangko kasi meron kaming Bible study sa bahay. That is my first Bible study. Kumakanta sila ng praise song, hindi ako pumapalakpak. Kasi sabi ko, parang mga tanga, pumapalakpak pa, tapos kumakanta. Hindi ko ako sanay. No, ayokong kumanta. Basta para akong tuod. As in, walang ginagawa. Tinitignan lahat ng kumakanta, sa loob-loob ko tumatawa. Amen. So at that time, nagsasalita yung pastor, Bisaya pa. No. Siyempre, pag Bisaya, nakakatawa, di ba? Kasi yung Tagalog niya, yung Bisaya, nakakatawa. Masyado akong pintasero noon. So, natapos ang gawain. Sabi ko, salamat. Natapos ang gawain. Amen. Ang huli nilang kakantahin, No, I love you with the love of the Lord. Sa Bible study. Ang sabi po ng sabi ng pastor, sabi ng song leader, bago po tayo mag-uwian, magkamayan po tayo, yakapin po natin yung mga, tawag dito, mga umaten ng Bible study. Amen. Isa po ako sa umaten. Yung tita ko po, hindi ko kinakausap within 2 years. Hindi po siya kinakausap. Word again pala siya. Pero nung gabing iyon, bago matapos ang Bible study, niyakap niya po ako. And that is the Word of God that came into my heart. Nasabi ko, bakit sila kaya nila magpatawad kahit matanda sila? Kung tutuusin matanda sila, hindi ako dapat ang humingi ng sorry, hindi siya. Pero siya yung humingi ng sorry, tas niyakap niya ako. Simula noon, naging born again po ako. Naging mananampalataya po ako. Hanggang sa ninais ko na mag-song lead, gamitin ang ating Panginoon. Amen. Simula noon, that is also, I'm already 21 years old. Huli na para sa akin, kailangan na akong gamitin ng Panginoon. Kaya sabi ko, gusto kong maging song leader, nag-aral ako mag-song leader, nag-aral ako mag-Bible study. Amen po ba? Lahat pinag-aralan ko para magamit ako ng ating Panginoon. Dahil iyon na po, yung pinakahuli na kartada ko para sa Panginoon. Kasi dati akong patay, pero nabuhay. Hanggang sa tinawag ako ng Panginoon, 1995, kailangan ko na mag-aaral ng Bible school. Nung sinabi ko mag-aaral ako ng Bible school, gusto ko mag-aaral ng Bible school para maging successful Sunday school teacher. Pero habang nasa Bible school ako, gusto ko mag-abroad para makatulog sa church namin. Tinatakasan ko ang pagiging pastor. Pero 1997, niyaya ko ng aming kaklase na pumunta sa Aurora. Nung nagpunta ako sa Aurora, nagturo ako ng praise and worship, nagturo ako ng Sunday school. Hindi na ako nakawala sa Panginoon hanggang sa naging pastor ako.
That's why from 1997 up to present, pastor po ako. Kung tatanungin niyo po ako, naging masarap ba ang buhay? Hindi. Dahil ang unang suporta ko, 150 pesos kada week. 150 pesos lang ang ibinibigay sa akin every Sunday. Kaya hindi ko inakala na magtatagumpay ako bilang pastor. Pero mabuti ang Panginoon. No? Sabi nga ni Apostol Pablo, lahat ng bagay, inari kong kalugihan. Nakamtan ko lang si Kristo. Kayo, tatanungin ko kayo ngayon, ano yung pinakamahalagang bagay sa inyo ngayon na pwede niyong bitawan at ang ipapalit mo ay si Kristo sa iyong buhay? Tandaan natin, iba ang kinang ng sanlibutan. Amen. Iba ang kinang ng mga bagay na nasa sanlibutan. Maaring aagawin tayo ng mga bagay na gusto natin. Pipiliin natin yon, but we cannot experience the joy of new life. Nakikinig kayo ng salita ng Diyos ngayon, maaring pinakikinggan mo ang salita ng Diyos, pero kamusta ang pakikinig mo? Kamusta ang pagtanggap mo sa salita ng Panginoon? Si Apostol Pablo, nung tinanggap niya yung pagiging apostol, tinanggap niya yung gawain para sa Panginoon, mahirap ang kanyang naranasan, pero meron siyang joy of new life. Hindi niya ipinagpalit si Kristo. We are not promoting to you our church. We are not promoting this church. Because this church is not perfect. Maaring pag dito sa church nito, may makikita kayong kapintas-pintas. Maaring hindi maganda. Amen. Is na merong mga kabataan. Supladang mga kabataan. Mayabang na mga lalaking kabataan. Maaring makikita nyo dito. Because they are not perfect. Pero hindi sila ang sinusunod ninyo dito sa church, kundi si Kristo. Kaya kahit na may makikita kayong hindi magandang bagay, hindi nyo dapat pinapansin. Ang dapat pinapansin nyo dito, si Christ ang sinusundan ninyo. Amen? Sabi nga natin, oh my soul, receive Christ. Oh my soul, receive Christ. Oh my soul, receive Christ. And oh my soul, receive Christ. Amen? Kasi yung joy of new life ang hinahanap natin. Gusto ko matatapos yung gawain natin ngayon. Nararamdaman nyo, ito yung kagalakang hinahanap ko. Yung wala sa sanlibutan, ito yung kagalakan na hinahanap ko, na gusto ko, na gagawin ko. Paul consider his new starts when he met Jesus Christ. Lahat nga po ng nakilala na si Kristo, magsabi ng amen. Nakilala nyo na ba si Kristo? Habang nakikinig ba kayo ng salita ng Diyos ngayon, hanggang simula kanina, nakilala niyo ba si Kristo? Sabi ka kanina, bulag kayo kanina, ngayon nakakakita na ba kayo? Amen? Patay kayo kanina, ngayon buhay na ba kayo? Baka patay pa rin. Amen? Kaya dito, sabi doon, si Pablo, nagbago yung buhay niya nung nakilala niya si Kristo. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Kaya't kung ang sino man na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay naglilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Datapat ang lahat ng mga bagay na pawang sa Diyos na ipinagpagkasundo tayo sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay sa amin ang ministeryo ng pagkakasundo. If you are in Christ, you are a new creation. That's why you will start your new life. Amen. Maaaring hindi natin naintindihan ngayon. Bakit si Pablo ngayon na magiging katanungan? Ito yung sinasabi ko sa inyo na matutulog na lang ako, pumasok sa isipan ko, magkakaroon tayong katanungan sa gabing ito. Bakit kaya si Pablo na natili kay Kristo, ang hirap pala ng nararanasan niya? Bakit meron siyang, paano siya nagkaroon ng joy of new life? Ikaw ba gusto mo magkaroon ng joy of new life? Tanungin mo kayang katabi mo, gusto mo bang ng joy of new life? Ha? Anong sagot? Ha? Anong sagot niya? Ewan ko, ganun ba? O sinasabi niyang gusto ko? Lahat ng may gusto ng joy of new life, magsabi ng malakas na amen. Katulad niya po sa Pablo, number 1, close encounter to God. Kapag hindi nyo naranasan ng Diyos sa inyong buhay, kapag hindi natin naranasan ng Diyos sa ating buhay, we will never have a joy of new life. Tingnan niyo po, Galatians chapter 1 verse 12. Sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao,
ni tinuro man sa akin, kundi akin tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Jesucristo. Tingnan nyo, kanina pa tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Sino nagpahayag ng salita ng Diyos kanina? Si Piolo Pascual. Narinig ko kanina, di ba? Tama ba? Sino nagpahayag ng salita ng Diyos kanina? Ayaw nila sabihin, sir. Piolo Pascual, sabi nila. Parang hindi nila tanggap. Sino nagpahayag ng salita ng Diyos kanina? Sabay-sabay! Ayaw talaga nila, sir. O, sige. Sagot nyo na lang, Sir Darius, okay? Kung ayaw nyo ng Piolo. Sino nagpangaral ng salita ng Diyos kanina? Hallelujah. Ayaw talaga nila ng Piolo, sir. They are not convinced. Hallelujah. Hindi nyo ba alam ang nangangaral ng salita ng Diyos ngayon? Si Vic Soto? Ay, mali pala. Si Pastor Manny pala. Nadulas lang po. Okay. Sabi doon, close encounter to God. Pero alam niyo po ba, na kapag tinanong kayo kung sinong nangaral ng salita ng Diyos kanina, dapat ang sagot natin, si Jesucristo. Di ba si Apostol Pablo sabi niya, sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao, ni tinuro man sa akin, kundi tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Jesucristo. Kasi kapag tao yung nagpahayag sa atin, wala lang. Pero kapag inaasahan natin habang nakikinig ka ng salita ng Diyos ngayon, amin po ba, di ba ang sabi sa Matthew chapter 18? Anong sabi sa Matthew 18? Sa 2 o 3 na nagkakatipon sa kanyang pangalan, naroon siya sa kanilang kalagitnaan. So sino daw yung nagpahayag ng salita ng Diyos kanina? Si Jesus, ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi hindi kami, amen? Kasi kung halimbawa ang tao lamang yung pinakinggan natin, tao lamang yung nagpahayag sa atin, hindi natin ito. We need to have a close encounter to God. Kailangan nararanasan natin, di ba katulad ng taong yon? Amen. Nung lumapit siya sa ating Panginoon, bakit? Inihugos sila. Because Jesus Christ is there. Nung tumawag si Bartimeo, anak ni David, mahabag ka sa amin, maawa ka sa amin. Di po ba? Nung dadaan na po, amen po ba? Nung dadaan na sa Jericho ang ating Panginoon, saan pumunta si Zacchaeus? Kahit na mataas yung sycamore tree na panaytinik, inakyat ni Zacchaeus kasi pandak daw siya, di ba? So umakyat siya sa sycamore. Bakit? Dadaan si Jesus. Bawat sa po sa atin, dapat maranasan natin si Jesus. Habang nakikinig tayo ng salita ng Diyos, dapat nararanasan natin si Jesus, hindi tao. Amen? Dapat nararanasan natin ng Panginoon. From the time that He met the Word, sino yung Word? Si Jesus. No one have taught Him about the gospel, but it was Jesus Himself alone. Amen? Nakakatuwa si Apostol Pablo, kaya pala hindi niya may iwan yung gawain niya eh. Kasi naniniwala siya ang nagpapahayag sa kanya ang ating Panginoon. Tingnan nyo, Galatians chapter 1 verse 6 to 10. Ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa Ebanghelyo buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo, na ito'y hindi Ebanghelyo, kundi mayroong ilan sa inyo ay nagsisiligalig, nangingiibig na pasamain ang Ebanghelyo ni Kristo. Datapat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang Ebanghelyo na iba sa aming pinangangaral sa inyo ay matakwil. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang Ebanghelyo na iba kaysa sa inyong tinanggap, ay matakwil, sapagkat ako bagay mahihikayat ngayon sa mga tao sa Diyos, o ako bagay magsisikap magbigay lugod sa mga tao, o ako'y magbibigay lugod sa mga tao, ay hindi ako magiging alipin ni Kristo. Even Apostle Paul, sabi niya, huwag niyo akong pakinggan, ang pakinggan ninyo si Kristo. Hindi tayo mababago kapag tao lang ang nangangaral. Amen? Totoo, hindi naman pwedeng tumayo si Jesucristo dito ng literal. Amen po ba? Meron talaga siyang ginagamit na tao. Amen po ba? Pero yung mga taong yon, daluyan lamang, hindi namin yan salita. Salita yan ng ating Panginoon. Kaya kapag pinakikinggan natin yung salita, kailangan ang naririnig natin ay si Jesucristo. Hindi ang tao. That's why He knows that the gospel that He had received is truth. Amen? Ano yung number 1 daw? Kung bakit may joy of new life si Pablo?
close encounter to God. Pangalawa, living in a new environment. Amen po ba? Dati may buhay siya. Amen. Katulad kanina, sabi ko sa inyo, he's a persecutor of the church. But it was changed. Ano yung new environment niya? Ephesians chapter 2, verse 11 to 22, sabay-sabay. Kaya nga, alalahanin ninyo na kayo nga nung una, mga hintil sa laman, tinawag na di pagtutuli, niyong tinatawag na pagtutuli sa laman, na ginawa ng mga kamay, na kayo naman, na mga sa panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa mga bansa ng Israel, at mga taga-ibang lupa tungkol sa tipanang pangako, na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Datapat ngayon kay Kristo Jesus, kayo noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo, sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kanyang pinag-isa ang dalawa, at giniba ang pader na sa gitna ng pagpapahiwalay, na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan at ang mga batas at ang mga palatuntunan, upang sa dalawa ay lalangin ang isang sarili ng isang taong bago, na ganito'y ginagawa ang kapayapaan, at upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus, na sa kanya'y pinatay ang pagkakaalit. At siya'y naparito at ipinangaral ang kapayapaan sa inyong nalalayo, at ang kapayapaan na nagpapalapit. Sapagkat sa pamamagitan niya, tayo ay pagpasok sa isang spirito rin sa Ama. Kayo nga, o kaya nga, hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manlalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos, na mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at mga propeta, na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulo, na sa kanya ang buong gusali at nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon, na sa kanya itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Our life, His life was being new. Diba? Sabi niya, dati kayong patay, pero ngayon ay buhay kayo. Dati kayong hiwalay sa Diyos, makasalanan, marumi, pero pinagkaisa kayo sa pamamagitan ni Kristo. A new environment. Kailangan nating matanggap, hindi ang sanlibutan ng aking tahanan. Diba? Kaya sabi niya kanina dun sa atin, namin po ba, hindi na kayo taga-ibang lupa. Hindi na kayong manlalakbay. Alam niyo po ba yung manlalakbay? Walang sariling bayan. Ganyan ang karanasan ng mga taong wala pang pananampalataya. But our new, living in a new environment, eto. I hope and I pray and bless every one of you na magkita-kita kayo sa church na masaya kayo. Bakit? Ito yung buhay natin. Ito yung hahanapin nating buhay. This is our new environment. Hindi ko sinasabi na paano yung mga kaibigan ninyo na makasanlibutan. Kaibigan ninyo sila, pero akayin nyo sila sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Kasi pag hindi nyo sila inakay para sa Panginoon, baka kayo ang akayin nila. Amen? Kaya yung new environment, si Pablo, di ba, hindi niya dating buhay to. Hindi ito ang buhay na itinalaga niya para sa kanyang sarili. Pero, nang makakilala siya kay Kristo, binago niya. Amen? Binago niya. Kaya naniniwala ko, mga minamahal na mga kabataan na naririto, kung nakikinig kayo ng salita ng Diyos ngayon, if you really want a new life, accept in your life, this is our new living environment. Number 3, ano daw yung una? Close encounter with God. Pangalawa? Amen. Ang pangatlo, ito po daw, accepting the Word as a true life. Kung nakikinig tayo ng salita ng Diyos, kailangan tinatanggap natin yung salita ng Diyos bilang tunay na buhay. Tingnan natin, 1 Corinthians 1:18-23, sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila sa pagpapahamak, ngunit ito ay kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kalooban ng mababait.
Saan naroon ang marunong? Saan naroon ang skriba? Saan naroon ang pagmatuwid ng sanlibutan ito? Hindi ba ginawa ng Diyos sa kamangmangan ng karunungan ng sanlibutan? Sapagat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang karunungan. Kay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang nagsisampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Ang mga Hudyo nga ay nangagsingi ng mga tanda at ang mga Griego ay nagsisihanap ng karunungan. Datapat ang aming ipinangangaral ay ang Kristo na napako sa krus na sa mga Hudyo ay katitisuran at sa mga Hintil ay kamangmangan. Alam niyo ba na I invited many, sa totoo lang, nag-invite ako ng mga kabataan na dadalo sa gawain natin ngayon. I chat them, nag-chat po ako sa kanila, but they did not attend. One who organized this youth fellowship or youth seminar, hindi rin siya nakadalo. Kaya kanina, habang hindi pa nag-uumpisa ang gawain, sabi ko, Lord, may dadalo kaya? Hanggang sa dumating si Nagad, si Lenlen, si Dimple, sabi ko siguro mga mga 7 lang. Hindi ko na-expect na marami na aabot kayo ng 24. Because 24 is really big number. Malaking ng bilang po yan. Naniniwala ko na kahit 3, kahit 2 lang. Pero alam niyo kung bakit nandito kayo? Hindi dahil sa amin. Tinawag kayo ng Panginoon. Ang Diyos, ang Panginoon ang tumawag sa inyo. That's why you need to accept this word as your life. Si Pablo, sabi niya nga di ba, kamangmangan para sa ibang tao ang ebanghelyo. Alam niyo ba yung kamangmangan? Nonsense. Walang pakinabang. Parang filthy rags. Basahan. Meron ba sa inyo na ginagamit ang basahan sa katawan? Wala, di ba? Amen. Baka naman meron kayo diyang basahan sa bag. Amen. Wala. Ang basahan para sa marurumi, sa sahig, sa lahat. Amen po ba? Hindi natin ginagamit yan sa katawan. Ganun yung ibig sabihin ni Apostol Pablo. Kamangmangan para sa ibang tao ang salita ng Diyos. But if you receive the Word of God as a true life, this is our life. Hindi ito kamangmangan. Sabi ni Apostol Pablo, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Amen. If you will accept the Word of God, this is life. Amen. Bakit nabago si Apostol Pablo? Bakit nabago yung mga apostol? Amen. Bakit nabago yung mga tao? Bakit nabago si Maria Magdalena? Amen po ba? Kung maghahanap na tayo ng pinakamasamang tao na babae, iyan ay si Maria Magdalena. Pero anong ginawa niya? Sumuko siya kay Kristo. Dahil naniniwala siya na si Kristo ang kaligtasan, si Kristo ang kanyang tunay na buhay. Kaya mapalad po tayo. Nakakarinig tayo ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, we are receiving life. Amen. Alam niyo doon sa kwarto namin na tinutuluyan dyan sa baba, may 2 kaming oxygen dyan. Isang maliit, isang malaki. Amen. Minsan tinitignan ko yun. Sabi ko, Lord, ano kaya nararamdaman ng mga taong may oxygen? Meron na ba dito nakaranas na oxygen? Na hospital, na oxygen? Wala pa? O pare-pareho tayong wala experience. Ano kaya Brother Michael, na-oxygen ka ba? Na hospital ka, di ba? Wala naman. Ha? Habang inooperahan, anong nararamdaman mo? Wala lang, parang normal lang. Tulog ka. Kayo, ikaw, sister. Ikaw, di ba na-hospital ka? Walang oxygen? Wala naman. Okay. Di ba? Ang hirap siguro na kapag may oxygen. Kasi air yun na pumapasok. Ang sabi ng nanay ko kasi, hindi ako nagkakamali, ang nanay ko po ay na-hospital December 25. Namatay ang nanay ko January 24. So, almost 1 month. Sa almost 1 month na na-hospital ang nanay ko, naka-oxygen siya. Ang sabi ng nanay ko, na halos 1 buwan siyang na-oxygen, masakit daw sa ulo. Masakit. Pressure. Kasi oxygen, pinapasok. So pero alam niyo ba na kahit masakit sa ulo yon, kailangang ilagay sa kanila. Bakit? Sapagkat nahirapan silang huminga. Yun yung kanilang hininga. Amen po ba?
So, kapag inalis yung oxygen, maaari silang mamatay. At alam niyo ba ang salita ng Diyos para yung oxygen sa atin? Kapag nakapasok sa atin yan, parang sumasakit ang ulo natin. Amen? Pressure eh. Yung parang, ganyan pala yung salita ng Diyos, ganyan pala yung ganito. Hindi natin naintindihan. Amen? But, if you want to have a new life, because that is life, kapag inalis sa'yo yan, mamamatay ka. Gusto mo bang alisin sa'yo ang salita ng Diyos? So, accept. Like Apostle Paul. Mahirap yung pinagdaanan niya because of the Word of God. But because this is a life for him, hindi niya inaalis. Amen po ba? Sabihin nga natin 3 beses malakas na may pananampalataya, oh my soul, receive the Word of God. Oh my soul, receive the Word of God. Shout! Oh my soul, receive the Word of God. Oh my soul, receive the Word of God. Amen. Para siyang oxygen. Siya yung tutulong sa atin para maranasan natin. Hallelujah. Sabi dito sa susunod, ano daw yung pangatlo? Accepting the Word as a true life. Ang pang-apat, hoping for resurrection. Sabi nga, habang nandito tayo sa mundong ito, na ginagalawan natin, mahirap, may dusa. Amen. May persecution. Pero ang tunay na pag-asa natin is resurrection. Muling pagkabuhay. Amen. Yan ay nakasulat sa 1 Corinthians chapter 15. Hindi ko nababasahin. From verse 12 to verse 26. Actually, meron tayo dyan. Amen. Pero gusto kong liwanagin sa inyo, si Apostol Pablo, sabi niya, kung di muling binuhay si Kristo, sabi niya dito, walang magiging kabuluhan ang ating pananampalataya. Pero kaya tayo nananampalataya ay para sa buhay na walang hanggan. That's why, mga kabataan, hope for resurrection. Amen po. Kailangan nating umasa doon sa muling pagkabuhay. It's really very hard. Ngayon, ang panahon natin, hindi natin alam kung anong mangyayari. Hindi niyo ba nabalitaan? Ngayon, 2 bulkan ang active sa Pilipinas. Bulusan and Canlaon. Parehong sa Mindanao. Amen. And ngayon, ang Mount Albay, sa Mount Mayon sa Albay, at Mount Taal, nagiging aktibo rin po sila. At ang sabi ng salita ng Diyos, kapag nakarinig kayo ng mga pagputok ng mga bulkan, pakikidigmaan ng mga bansa, malapit nang dumating ang ating Panginoon. What is our hope? We do not know we will die at that time. Pero mamatay man tayo, we have resurrection. Hope for that resurrection. Maging masaya kayo na nasa Panginoon. Bakit? May ang kapalit niyan, hope of the resurrection. Lastly, church, hindi mangyayari ang lahat ng bagay nito at maunawaan natin without the Holy Spirit. If you want to understand everything, all of this happens through the Holy Spirit. Lahat ng pinag-uusapan natin simula kanina, yung itinuro ng Panginoon sa pamamagitan ni Sir Darius. Repentance, you cannot do it. Hindi mo mararanasan yung tunay na buhay, you cannot do it. But try to pray for the Holy Spirit. Bakit? Ang sabi niya sa Romans chapter 8, at gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin na nangararapat, ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin na mga hibik na hindi may sasaysay ng pananalita. At ang nagsisiyasat ng mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Diyos. At nalalaman natin ng lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti na nagsisiibig sa Diyos. Sa makatuwid bagay, niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa, sapagkat yung mga nanguna ay kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siyang maging panganay sa maraming magkakapatid. At yung itinalaga niya ay kanyang tinawag naman na mga tinawag na ariing ganap naman niya at ang mga inaring ganap ay niliwalhati din naman niya. We cannot understand everything but through the Holy Spirit. Church, maaring narinig mo ang salita ng Diyos ngayon but you do not understand it. But later, you will pray, Holy Spirit, help me to understand the Word of God.
Ang nais ng Panginoon, maranasan mo siya. Last verse, Romans 15:19, sabi niya, sa bisa ng mga tanda at mga kababalagan, sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, ano pat buhat sa Jerusalem at sa palibot-libot hanggang sa liriko, ay aking ipinangaral na lubos ang Ebanghelyo ni Kristo. Even Apostle Paul, he cannot do it without the Holy Spirit. Church, one thing ang inanais ng Panginoon sa atin ngayon. You want to understand the Word of God? Ask the Holy Spirit to lead you. You want a joy of new life after this seminar, after this fellowship? Gusto mong maranasan yung close encounter to God? Gusto mong maranasan yung receiving the Word as new life? Gusto mong mabuhay as a living in a new environment? All of this will happen by the Holy Spirit. Ang nais ng Panginoon, buksan mo ang puso mo. Bago ka umuwi, bago bumalik sa inyong mga bahay, gusto ng Panginoon, maranasan mo siya sa iyong buhay. I want you to stand up now. Gusto kong tumayo tayong lahat sa oras na ito. The praise and worship, can I ask the praise and worship? Habang nakatayo tayo ngayon, habang nasa presensya tayo ng Diyos, I want you really to open your heart. True repentance is not about prayer, but true repentance is about opening your hearts to the Lord. Nandito ka, pero hindi mo pa rin naitatanim sa puso mo ang salita ng Diyos. Sabi ni Jesus, may 4 na klase ng puso meron ng tao. Una, isang pusong parang lupang patag na itatanim ang salita ng Diyos pero inaagaw ng kaaway. Pangalawa, isang pusong puno ng batuhan, tumutubo pero kapag nainitan, namamatay. Pangatlo, isang puso na puno ng dawag, maraming kabalisahan, maraming gumugulo sa isipan, plano, sanlibutan, na itanim ang salita ng Diyos, pero ginugulo ng mga bagay sa sanlibutan. At ang pang-apat ay ang puso na mataba. Itinanim ang salita ng Diyos, iningatan, at ito'y namunga, 30, 60, at 100. This time, church, mga kabataan na nakinig ng salita ng Diyos, buksan natin ang ating mga puso. Buhay ko'y baguhin mo, O Diyos. Ang puso ko'y linisin mo, lubos. Come on, church. Hayaan mong lumakad ng may banal na pagkatapos. Buhay ko'y baguhin mo. Minsan pa, buhay ko'y baguhin mo, Diyos. Ang buhay ko'y baguhin mo, O Diyos. Ang puso ko'y linisin mo, lubos. Hayaan mong lumakad, hayaan mong lumakad ng may banal na pagkatapos. Ang buhay ko'y baguhin mo, ang dalangin ko'y dinggit, ang dalangin ko'y iyong dinggit. Yes, God! Nasa puso ko ika'y sundin. At sa bawat araw, ang papuri maialay. Ang buhay ko'y baguhin mo. Minsan pa, buhay ko'y baguhin mo, Diyos. Ang buhay ko'y ang sinumang nagnanais ngayon ng lahat ng salita itanim sa kanyang puso,
I'm inviting you to come forward. Ikaw ay lumapit dito sa harapan upang manalangin. Italaga ang iyong sarili sa harapan ng ating Panginoon. Minsan pa, sama-sama, buhay ko'y baguhin mo, Diyos. Iniimbitahan ka ng ating Panginoon. Step forward. Buhay ko'y baguhin mo, O Diyos. Kung sino man ang nagnanais sa atin, ang lahat ng salita ay may tanim sa kanyang puso. You cannot do it without the Holy Spirit. Come forward. Huwag kang mahiya. We will pray for you. And repent before the Lord. Binawaliwala mo yung salita ng Diyos. Come. Patuloy ka namin nanayahan. Lumapit ka sa harapan. Ang dalangin ko'y dinggin. Hallelujah! Ang dalangin ko. Come on, church. Come on, youth. Gusto namin, lumapit ka. Papanalangin ka namin. Huwag kang matakot. Ang Diyos ang nilalapitan mo. Ang Panginoon ang inaasahan mo sa iyong buhay. Hallelujah! Ang patuloy na ialay buhay. Come on, church! Come on, you! We will pray for you! Ang dala. Have a close encounter to God. Praise the Lord! Nasa puso ko ika'y sundin. Huwag kang matakot. Asa ba? Huwag araw ang patuloy na iyalan. Come on, church! Hallelujah! Inaasahan ka ng Panginoon. Come forward! Lumapit ka sa harapan. Ang dalangin ko iyong dinggin. Amen! Nasa puso ko. We will pray for you. We will help you to pray to the Lord. Hallelujah! At sa bawat araw ang pagpuri maialay. Come on, church! Come on, you! Natatakot ka ba? Huwag kang matakot! Ang dalangin ko iyong dinggin. Commit yourself to the Lord. Hallelujah! Nasa puso ko ika'y sundin. Sa bawat araw ang patuloy maialay ang buhay. Come on, church! Patuloy ang panawagan ng ating Panginoon. Huwag kang matakot, huwag kang mangamba. He will pray for you to be strengthened by the Lord through His Word. Hallelujah! Nasa puso ko ika'y sundin. Sa bawat araw ang papuri maialay ang buhay ko'y baguhin mo, O Diyos. For the last time, ang dalangin ko iyong dinggin. Nasa puso ko ika'y sundin. Sa bawat araw ang pagpuri maialay buhay ko. Alam ko nararanasan natin. But if you want, kahit na hindi ka lumapit dito sa harapan, just close your eyes and lift up your hands. Itaas mo yung kamay mo, 2 o 1, sapat na yon. Makita ng Panginoon ngayon na ninanasa mo na maranasan siya sa iyong buhay. Lift up your hands to the Lord. Lord, naririto kaming lahat. Narinig namin ang iyong mga salita. We have our weakness, O God. Tunay, Panginoon, na minsan nagmamatigas ang puso namin. Minsan, Panginoong Diyos, namumuhay pa kami ayon sa aming mga sarili. Pero salamat sapagkat ipinaunawa mo, the joy of new life will not come unless we will have a close encounter to you, Father God. Panginoong Diyos, naririto ang iyong mga anak. Nakikita mong lahat ng mga nakataas ang kamay.
at patuloy na nanalangin sa iyo, Panginoon. Tulungan mo sila na magkaroon ng lakas ng loob, tibay at tapang, Panginoon God, na ipaglaban ang katotohanan, inihayag at tinanggap nila sa kanilang mga puso. At ikaw ang kumilos, ikaw ang magpala sa kanila. Ikaw ang patuloy na maghari sa kanilang mga buhay, Panginoong Diyos. Papagtibayin mo mga kabataang ito, Panginoong God, na hindi maagaw ng kawa, ng kaaway, hindi maagaw ng salibutan, Panginoong Diyos, kundi pahalagahan ang buhay na walang hanggan, pahalagahan ang pananampalataya na inilalagay mo sa kanilang mga puso. Lord, from this on forward, Panginoong Diyos, hayaan mo na maging matibay ang kanilang mga pananampalataya. Hayaan mong maranasan nilang lagi ang iyong mga salita. At ikaw ang dumaloy sa kanilang mga buhay. Continue to lift your hands. Panginoong Diyos, itinataas namin sila sa iyo. Ikaw ang nakakakita at nakakakilala sa kanila, Panginoong God. Simula sa araw na ito, ingatan mo sila, Panginoong God, sapagkat alam kong itinalaga mo sila, Panginoong God, upang gamitin sa iyong gawain. Gamitin sa iyong ministeryo. Kumilos ka sa kanila, Panginoong God. Hayaan mong maranasan nila ang kabutihan mo. Maranasan nila ang katapatan mo. Kay buti-buti mo, Panginoon, at tayo lahat ay tumayong manatili. Makabalik na po tayo sa ating upuan habang inaawit natin ang kay buti-buti mo, Panginoon. Oh, yes, God. Praise the Lord. Praise God. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Pasalamatan natin ang ating Panginoon. Ang iyong kaawa ay magpawalang. Minsan pa, let us come before the Lord. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa lahat ng oras. Amen! Sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang. O pinupuri, sinasamba, pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay for the last time, pinupuri, sinasamba, pinupuri, dakilang Diyos. Amen. Tunay na ika'y walang katulad. Amen. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Oh, mabuting Diyos. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuting Diyos. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. All together, Lord's Prayer. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. At patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa maigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you all po.